Magandang araw po mga kaibigan, narito na po ako, si Brother Chris. Gaya ng aking sinabi, papatuloy ko po na magbahagi ng mga pagpapalang espiritual, lalong-lalo na po ang makapagbahagi po ng mga salita ng Diyos at mga pananalangin. So sa mga oras na ito, kita po natin yung title, yung ating pag-aaralan kung paano po ang pagtawag ng Diyos sa sangkatauhan. So, yun po ang ating topic, yung patungkol po sa pagtawag o panawagan ng Diyos sa sangkatauhan. Ibig sabihin sa buong mundo. Hindi lang isang tao, kundi lahat po ng tao ay tinatawag po ng Diyos. Lalong-lalo na po kapag ang tao po ay napapalayo na po sa Kanya. Kung atin pong susurin ang Biblia mga kaibigan, kahit po sa matandang tipan sa banal na kasulatan, sa kasaysayan ng mga Israelita, sa mga naunang tao na nakakilala sa Diyos, makikita po natin doon na ang Diyos po ay nananawagan po sa bawat tao, bawat bayan, nananawagan po ang Diyos na ang mga taong ito ay magbalik loob sa Kanya. Ano nga ba ang dahilan? Bakit po tinatawag ng Diyos ang tao? Bakit po tinatawag ng Panginoon ang sangkatauhan? Isang dahilan po dyan dahil ang tao po o ang sangkatauhan ay nalalayo na po sa Diyos. Sa Diyos na lumikha sa Kanya, sa Diyos na nagmahal sa Kanya. Subalit ang tao po, sa pagkaligaw po ang tao, dahil po sa pandaraya at tukso ng dyablo sa buhay ng tao, sa mga kasamaan na ginagawa po ni Satanas sa tao, ang tao po ay hindi po namamalayan ng tao na nalalayo na po ang tao sa presensya ng Diyos. At ang iba po nga ay hindi na nga po kumikilala na may Diyos. May mga paniniwala pong ganun mga kaibigan na di sila naniniwala na may Diyos na nag-exist, may Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay. Kaya ang Diyos po ay nananawagan sa lahat po ng kinapal sa balat ng lupa. Dahil ang tao po ay nalalayo sa Kanya. At isa pang dahilan dahil po ang Diyos ay nagpapakilala sa tao. Tinatawag po niya ang sangkatauhan para ang tao po ay lubos na makakilala sa Kanya. Dahil hindi po lahat ng tao mga kaibigan nakakakilala sa Diyos. Kasi kung nakikilala po ng tao ang Diyos, kapag ang tao po ay may problema, bakit po ang tao nagpapakamatay, nawawalan ng pag-asa? 'Di ba? Kung nakikilala ng tao ang Diyos, kung siya may sakit, may karamdaman na hindi gumagaling sa doktor, bakit po ang tao naguguluhan at nawawalan na po ng pag-asa na sila'y gumaling? Kasi hindi po nila talaga nakikilala ang Diyos. Bakit naghahari ang takot, kabalisan, kaguluhan? Nakakagawa ang tao ng mga kasamaan, malalaking kasamaan sa buhay. Ang kadahilanan po niyan ay hindi talaga nakikilala ng tao ang Diyos. Kahit po sa ating bansa, number 1 po tayong Christian country, pero hindi po lahat ng nagsisimba, hindi po lahat ng nagsasabing relihiyoso ay talagang nakakakilala sa Diyos. Kasi ang pagkilala po sa Diyos ay hindi po yan sa salita, kundi nasa ating puso po yan ang pagkilala sa Diyos. Kung paano po tayo namumuhay, kung paano po ang ating pananampalataya kumikilos sa ating mga buhay, doon po nalalaman natin kung tayo po ay tunay na nakakakilala sa Diyos. Kaya ang Diyos, siya po'y nananawagan sa tao upang siya'y lalong makilala ng tao kung ano siya, ano ang nais niya, ano ang gusto niya sa tao. Kaya po siya nananawagan, mga kaibigan. At ayaw din po ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ano pong kapahamakan? Hindi lang kapahamakan dito sa mundo, kundi kapahamakan po ng ating mga kaluluwa. Yun po ang isang dahilan kung bakit po ang Diyos nananawagan, sapagkat darating ang panahon, maghuhukom po ang Panginoon. Darating siya
sa oras na hindi natin namamalayan, katulad ng kidlat. Kaya po tinatawag niya ang mga tao, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Grabe na po yung pagtawag ng Diyos. At mamaya sabihin ko po sa inyo kung ang mga ilang hakbang kung paano po niya tinatawag ang tao na bumalik po sa piling ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. So, nananawagan po ang Diyos, mga kaibigan, dahil ayaw niya na tayo po ay maparusahan pagdating ng panahon. Sa kanyang paghuhukom, ayaw po niya na singilin niya tayo. Kasi ang paghuhukom po, ito po yung pagsingil ng Diyos kung ano yung mga pinaggagawa natin dito sa lupa. Mabuti man o masama, kung ano ang nararapat na kagantihan, yun po ang ating matatanggap. Kaya nga po tinatawag po tayo ng Diyos upang malaman po natin kung ano yung ayaw niya, ano yung kalooban niya, ano ang dapat nating gawin para hindi po tayo mapahamak. Napakaganda, mga kaibigan, ng layunin ng Diyos sa kanyang panawagan. At hindi lamang po yun, kung tayo po ay may mga sakit, tayo ay may mga kabigatan sa puso, problema, magulong kaisipan, hindi natin alam kung anong ating gagawin. Kaya nga po yung iba nagpapakamatay na lang dahil wala silang Diyos na kilala. Kaya kung kilala po natin ang Diyos, hindi po tayo magpapakamatay dahil ang Diyos kayang lutasin ang ating mga problema. Kaya niya tayong tulungan kung tayo lalapit sa Kanya. Pero dahil di nga natin kilala ang Diyos, o religious tayo, Christian ang pangalan natin, o anong religion natin, pero hindi mo talaga kilala si Kristo. Kaya po ang tao nagpapakamatay dahil hindi niya nakakayanan ang kanyang problema dahil hindi niya talaga nakikilala si Kristo sa kanyang buhay. At wala sa kanyang puso ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon para bigyan tayo ng kapahingahan sa ating mga problema, kagalingan sa ating mga karamdaman, kalutasan sa ating mga suliranin. Mga minamahal kong kaibigan, kaya niya tayo tinatawag para tayo tulungan, para tayo patawarin, hindi para tayo singilin. Kasi hindi pa oras ng paniningil. Ang oras ng paniningil kapag tayo namatay at nakaharap na tayo sa judgment, throne of judgment, sa trono ng paghuhukom. Yun po ang paniningil. Pero ngayon po, ito ang time ng calling ng Diyos. Kaya malaki pa po ang chance na maligtas ang ating kaluluwa. Kaya tinatawag po tayo ng Panginoon para bigyan tayo ng kapahingahan sa ating mga kabigatan sa puso, sa ating mga problema, sa ating kaisipan na naguguluhan. Marahil marami kang pera, magandang trabaho mo, marami kang kaibigan, lahat na sa'yo na, pero wala ka pa ring peace of mind, wala ka pa ring kapayapaan, kapatid, kaibigan. Ang meaning po niyan, wala po si Kristo sa ating buhay, wala po ang Diyos, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya po tayo nagkakaganyan. Kaya po tayo tinatawag ng Diyos para i-comfort ang ating buhay, baguhin ang ating buhay, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya wala pong dahilan para tayo ay lumayo sa Diyos at kalabanin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ng isang talata sa Hebrew, sabi po doon sa salita ng Diyos, ngayon kung marinig ninyo ang tinig ng Panginoon, wag ninyong patigasin ang inyong mga ulo. Ganun po ang nais ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya nga po, tinatawag po tayo ng Panginoon. Ngayon, paano po tayo tinatawag ng Panginoon? Kasi baka sabihin natin, Brad, paano ko tinatawag ng Panginoon? Hindi ko naman marinig ang kanyang boses. So unang-una, paano po tinatawag ng Diyos ang tao? Ayon po sa Biblia, sa sulat po ni Apostol San Pablo, basahin ko po mga kaibigan. Sandali lang ito. Ang sabi po dito, 14, sa ikalawang Tesalonica 2, versikulo 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ni St. Paul? Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ng mga apostolis. Maliwanag po, tinatawag po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita. Ano po yung mabuting balita?
yung Word of God na ating naririnig patungkol kay Jesus Christ, yung po ang tinatawag na magandang balita. Yung salita po ng Diyos patungkol kay Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus Christ? Namatay siya para sa atin, pinagaling niya ang mga may sakit. Minahal niya tayo, pinatawad niya tayo, inuunawa niya tayo, tinatawag niya tayo. Yan po ang mabuting balita. May buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. I am the way, the truth, and the life, sabi ni Kristo. Walang makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Yun ang magandang balita. Kapag naririnig natin po iyan, ibig sabihin tinatawag po tayo ng Panginoon. Inaanyayahan tayong umattend sa mga gathering, prayer meeting. Inaanyayahan tayong makinig ng Word of God. Kaibigan, dahil ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang Word of God, sa kanyang salita, sa magandang balita, sa pamamagitan ng Biblia, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod para ipahayag ito dahil ang Diyos hindi bababa personal para siya ang manawagan sa atin. Sa nangangahulugan po, tinatawag ng Diyos ang mga tao na busy sa YouTube, mga taong busy po sa trabaho, busy po sa Facebook, busy po sa social media. Kaya po natin nakikita at naririnig ang Word of God, ang good news, kahit po sa social media. Ganun po tayo, tinatawag ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo. Hindi niya tayo pinabayaan na walang alam patungkol sa mga bagay na ito hanggat mayroon pa pong panahon. So yung po ang una, mga kaibigan, paano tayo tinatawag ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos at naririnig natin ang salita ng Diyos, tinatawag po niya tayo. Kaya nga po, pag tinatamaan tayo nito, huwag po tayong magalit o masasaktan. Pasalamat tayo na tayo'y tinatamaan ng salita ng Diyos, nangangahulugan, kinakausap ka ng Diyos at tinatawag ka niya na bumalik sa Kanya. Dalawa lang po ito na aking isi-share na paano tayo tinatawag ng Diyos. Ikalawa, tinatawag po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng ito po yung nakakatakot minsan na panawagan. Kapag dumarating na po yung pagpapalo ng Diyos, mga kaibigan, pinapalo po ng Diyos ang kanyang mga tinuturing na anak. Sa pamamagitan po ito ng mga pangyayari na hindi kaaya-aya sa paningin natin. Katulad ng mga kalamidad, mga lindol, mga bagyo, kamatayan, sakit. Katulad ng nangyayari ngayon, yung nangyayaring sinasabi nilang pandemic. Yung iba naman sabi wala na daw pandemic. Diba? Yung iba hindi na naniniwala sa may pandemic. Kung ano-ano ang pinaniwala ng tao. Pero kahit ano pa man yan, di ba problema pa rin? Problema, puro problema. Sa pamamagitan po ng mga problema o pandemic o sakit o kung ano man yan, na hindi kaaya-aya na nangyayari sa isang bansa, sa buong mundo, yan po ay halatado na po na ang Diyos may gusto pong sabihin sa ating lahat. Hindi malutas-lutas ang ating problema ng lubusan, ang ating mga problema. Ang mga sakit hindi mawala-wala. Dahil ito minsan inalaw, pinahintulot ng Diyos. Dahil tayo po'y tinatawag ng Diyos. Ganyan po kung paano manawagan ang Diyos. Kapag ang tao po hindi na po madala sa panawagan sa salita niya, pangangaral ng salita niya, sabi ng iba, ba't naman ako maniniwala sa salita ng Diyos, di ba? So pag hindi maniwala ang tao, minsan doon naman po sa mga pangyayaring masaklap, tayo tinatawag ng Diyos. Mga kalamidad, kamatayan, sakit, kahirapan, problema ng bansa, ng buong mundo. Yan po ang way kung paano ng Diyos tawagin ang tao. Alam niyo po, sa ikalawang kronika sa Biblia, 7, versikulo 13 hanggang 14, ang sabi po ng Diyos, maaaring ipinid ko ang langit at hindi papatakin ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, sabi ng Diyos. Ang mga salot, ang pumapatay, ang sakit, ang COVID-19 na yan, salot po yan. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila.
patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Yun ang sabi ng Diyos. Ibabalik niya yung katiwasayan, kasaganaan, kung ang tao makikinig sa panawagan niya, manunumbalik sa kanya. At alam niyo po yung panunumbalik, ang ibig sabihin ng panunumbalik, pagbabalik loob sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, pagsisisi sa ating makasalanan, pagtalikod sa ating kasalanan, pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa Diyos, yun ang ibig sabihin ng pagbabalik loob sa Diyos. Dahil isang dahilan bakit po tayo tinatawag ng Diyos, dahil ang buong mundo po ay kadalasan pagpapakasala na lang ang ginagawa, kaibigan. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Hindi inaalam ng tao kung ano ang gusto ng Diyos na gawin ng tao na nilalang ng Diyos. Kaya ang Diyos nagagalit, ang Diyos lahat ginagawa niya para ang tao mamulat, para ang tao po lumapit sa Kanya. Kaya andyan na po yung mga sakit, mga problema, mga kahirapan, mga problema. Doon po niya tayo hinihintay na lumapit sa Kanya. Doon niya po tayo hinihintay. Sa paglitaw po ng mga sakit, COVID-19, mga problema, kahirapan, gutom ng ating bansa, imbis na tayo ay mawalan ng pag-asa, imbis na tayo ay gumawa ng masama, hinihintay po tayo ng Diyos, hinihintay po tayo ni Jesus na bumalik sa Kanya. Dahil siya ang makakalutas. Wala pong problema, wala pong sakit na hindi kayang pagalingin ni Kristo. Dahil ang mahirap sa atin, sa Kanya walang mahirap. Ipinahintulot po niya na mahirapan tayo, ipinahintulot po ng Diyos na magkasakit tayo, pinahintulot po ng Diyos na tayo'y wala nang malapitan, bumagsak ang ating ekonomiya, pinahintulot lahat upang kilanlin natin ang Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na tayo lumayo sa Kanya. Dahil ang nakakatakot na pwede nating sapitin, hindi po yung mga salot dito sa lupa, mga problema o sakit. Ang nakakatakot kapag pagdating ng paghukom, hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. Mas mahirap sa dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asupre. Kaya dito pa tayo sa lupa, tinatawag na tayo ng Diyos. Pinapahintulot niya yung kahirapan, yung mga sakit, problema, kaguluhan sa ating bayan, upang tayong lahing Pilipino, upang tayong mga nilalang niya, matutong manikluhod, matutong magbalik loob, magsisi, at magbagong buhay, at alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang dalawang pamamaraan ng Diyos kung paano po niya tinatawag ang tao. Kaibigan, pag nilayan natin ang nangyayari sa ating panahon at makikita mo kung gaano ang Diyos nananawagan sa bawat isa sa atin. Ako, tinawag ako ng Diyos, hindi ko gusto maglingkod sa Kanya. Ang totoo, ayaw kong mag-share ng Word of God o kung ano paman. Dahil ano naman ang mapapala ko, di ba? Kung sa akin lang. Pero tinawag po ako ng Diyos bago ko siya nakilala, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng sakit na hindi gumagaling sa doktor, hindi gumagaling sa mga albularyo, sa mga faith healer. Pero nang lumapit ako kay Kristo, taos puso kong isinuko ang buhay ko, humingi ako ng tawad, nagbalik loob ako sa Kanya. Kaibigan, papuri sa Panginoon, hindi ko po ikakahiya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpagaling sa aking buhay. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Pinagaling ang sakit sa aking puso, pinagaling ang sakit sa aking baga, sa atay, sa pamamagitan lamang po ng pananalangin. Kaya mapapansin nyo, lagi po sinasabi ko, magdadasal ako, mag-share ako ng prayer sa kahit sino, dahil naranasan ko po ang kapangyarihan ng panalangin. Kasi ang iba sa atin maraming sakit. Wala mang sakit sa katawan, sakit sa kalooban, kabigatan. Kailangan po ninyo ng healing. Kailangan po ninyo ng emotional healing. Kailangan po ninyo ng spiritual healing. Kaya mabigat ang buhay nyo. Kaya hindi kayo gumagaling sa doktor, hindi kayo gumagaling sa mga medisina kasi kailangan ninyo ng spiritual healing. At ang Diyos lang ang makapagbibigay ng kagalingan. Ang tunay na healer, tunay na pagpapagaling, pinapagaling ng Diyos ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. Hindi po yung pinapagaling lang ang katawan mo, pero yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, hindi gumaling. Anong kagalingan sa ating kaluluwa? Yung matuto po tayong magsisi sa ating kasalanan, mga kaibigan. Kasi magaling man ang katawan mo, hindi ka naman nagsisi sa kasalanan mo, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Kaya kay Kristo, iba ang pagpapagaling niya, iba yung pagiging manggagamot ni Kristo. Ang tunay po na manggagamot si Kristo, wala pong tao
na manggagamot. Kung mayroon man pong manggagamot, si Kristo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung mayroon man tao nagdadasal, hindi po siya ang manggagamot. Si Kristo po ang manggagamot. Nagdadasal lang ako, nagdadasal lang tayo para kahabagan at pagalingin ng Diyos sa ating mga sakit. Mga kaibigan, ang doktor ang pinapagaling nila physical. Pero ang Diyos, pinapagaling ng Diyos ang puso mo, ang kaluluwa mo na bigat na, problemado ka, nabibigatan ka na hirap ka na sa buhay mo, wala ka nang alam kundi maglasing, wala ka nang ibang alam kundi iniisip mong magpakamatay, gumawa ng masama. Dahil kailangan mo ng kagalingan sa iyong kaluluwa. At yan ang number 1 na sakit ng ating bansa, sakit sa kaluluwa ng mga Pilipino. Di ba? Hindi lang COVID-19 ang sakit, ang virus, ang ugali ng Pilipino, kurakot, walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan po ang ating problema na malala. Kasi pag hindi tayo magsisi, dumating ang araw na maghukom si Kristo, maraming itatapon sa impyerno. Kaya ang pagpapagaling po hindi po sa physical lang, kundi ang ating puso na ma-realize natin na tayo nagkasala, magbagong buhay, magmahal sa ating kapwa, magpatawad. Yun ang tunay na healing, yun ang tunay na kagalingan na dapat nating matanggap, pati ang ating physical na katawan. Kaya po ako, handa akong manalangin at patuloy akong mananalangin sa mga oras na ito. Sa mga taong naniniwala na makapanood ng video na ito, angkinin po ninyo at paniniwalaan ko na kung saan kikilos ang Diyos sa inyong buhay. Gaano ka mang kalayo, ang Diyos hindi malayo para abutin kayo. Praise the Lord. Social media po ito, pero ang Diyos makapangyarihan. Kahit i-replay natin ang video na ito, pag nananalig tayo, nanunood tayo, sigurado ang Diyos may gagawing himala kung maniniwala ka lang sa kanyang kapangyarihan. Dahil ako po wala akong magagawa, pero ang Diyos may magagawa. Ang Diyos tumutugon sa panalangin. Siya ang Diyos na milagroso. Siya ang Diyos na punong-puno ng biyaya at himala. Mapagpatawad, mapagmahal. Mahal po kayo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, hanggang dito na lang po muna ang aking pag-share ng Word of God. At ako po'y dadako sa panalangin para po sa inyong lahat na mga viewer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po akong nanalangin, muli po akong dumudulog sa iyong mahabaging throne. Salamat po sa biyayang buhay sa araw na ito, na muli ko pong naihayag ang salita, at muling narinig ng mga tao ang kabutihan, kung paano mo kami tinatawag, paano mo kami pinapaalalahanan. Panginoon, I pray, touch their heart, touch every heart, sa lahat ng mga taong makakapanood ng video na ito. I-touch mo ang kanilang mga konsensya, i-touch mo ang kanilang mga puso, at kung sila'y may sakit, i-touch mo rin ang kanilang katawan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga may sakit na hindi gumagaling sa doktor. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga sirang relasyon ng mag-asawa, sirang relasyon ng magkakapatid. Lord, pagalingin niyo po ang kanilang mga sakit. Pagalingin niyo po ang kanilang mga problema. Patuloy niyo pong ipaunawa, Panginoong Hesus, na ginagamit mo lamang instrumento ang taong ito. Ginagamit mo lang instrumento ang social media para kausapin mo ang mga taong iniibig mo. Lord, I continue to pray. Silang nabibigatan, silang wala ng pag-asa, silang gustong magpakamatay, tulungan mo po sila. Matagumpayan nila ang problema na dinadanas nila. Lord, ang mga may sakit, patuloy kong itinataas, maging ang may mga sintomas ng COVID-19. I pray, Lord God, you are the great physician. You are the great doctorable doctor, healer. Exodus 15:26. Ang sabi po ng Diyos, I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. Kaya kaibigan, manalig ka. Sumabay ka sa panalangin ito. Feel the presence of the Lord. Damhin mo ang kapangyarihan ng Diyos ngayon, dumadaloy sa inyong katauhan. Be healed sa inyong mga sakit. Anong uring sakit sa katawan niyo? Sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, leukemia, pulmonya, diarrhea. Anong sakit sa katawan niyo? Ulcer, cancer, tumor, pagkabulag, pagkapipi, pagkapilay. Right now, in the name of Jesus, na ang sakit na ito sa katawan niyo ay maglaho in the name of Jesus. I pray through the mighty name of Jesus Christ. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin kung ikaw at ako ay may pananalig. Kung kayo'y maniniwala sa panalangin,
sa kabutihan ni Jesus. Walang sakit na hindi niya mapapagaling. Ilagay niyo yung kamay niyo sa banda sa katawan niyo na may sakit. Kung may sakit kayo sa ulo, saan banda masakit, ang kamay niyo, ang kanang kamay niyo, right hand niyo, ipatong niyo saan may sakit sa katawan niyo. At naniniwala ko dumadaloy ngayon ang power ng Diyos sa inyo. Hallelujah. Dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos para pagalingin kayo sa pamamagitan ng video na ito. Ipatong nyo ang kamay nyo, ang palad nyo, ipatong nyo kung saan may sakit sa katawan nyo. And believe there's healing, there's miracle right now happening. Miracle happening in the name of Jesus sa inyong buhay. Maging sa inyong mga pamilya. Sino may sakit, ipatong nyo yung kamay. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, ang mga humihingi ng trabaho, patuloy pagkaluban ng trabaho na maayos. Lord, ang humihiling ng negosyo, bigyan niyo po sila ng pangkabuhayan para hindi po sila matukso na makagawa ng masama. Oh, hallelujah. Amang mapagmahal, yakapin mo sila. Yakapin mo po ang mga taong ito. Yakapin mo sila sa kanilang mga kahirapan, sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kawalang pag-asa, sa kanilang takot na nadarama ngayon sa panahong ito. Comfort them, Lord. Kaibigan, yakapin po kayo ni Jesus. Mahal po kayo ng Panginoon. Manatili po kayo sa Kanya. Nararamdaman ko po sa aking puso kung gaano po kayo kamahal ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kayo na mga may sakit, bumangon na po kayo. Pinagaling na po kayo ng Panginoon ayon sa iyong paniniwala. Exercise your faith. Magaling na po kayo. Anong sakit sa katawan nyo? Ang kinina po ninyo na magaling na po kayo in Jesus' name. Walang imposible kay Kristo. Mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po tayo ni Kristo. Pagpalain po kayo ng Panginoon hanggang sa muli, mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng Diyos. In Jesus' name, Amen. So, salamat po mga kaibigan. So, yun po, talagang alam ko, naramdaman nyo kung talaga kayo'y nakinig, naniwala sa salita ng Diyos. Napakasarap sa pakiramdam, parang nabubunutan ng mga tinik sa katawan mo. Ganun po kabuti at kamakapangyarihan ng Diyos. Mahal po niya tayo. Niyayakap niya tayo sa paraan na ating pong naririnig ang kanyang salita at mga panalangin na ating pong natatanggap. Niyayakap po tayo ng ating Panginoon. Patuloy lamang po tayong makinig at maniwala at patuloy po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam ko, may nilutas ang Diyos na problema ngayon. May tinanggal na mga kabigatan sa ating mga puso. Palain po tayo ng Panginoon. Antabayanan po ninyo ang aking mga susunod na video kung luluobin ng Panginoon na patuloy po akong gamitin niya na mag-share ng kanyang salita. Huwag niyo pong kalimutan na patuloy din po ninyo itong i-share na mga salita ng Diyos na inyong narinig. At paki-subscribe na lang ang ating YouTube channel para sa ganun ay patuloy po itong lumago sa kapurihan ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless.